Mga magulang, ang mga ginagawa nyo ay nagiging tama sa mga mata ng mga anak ninyo. Kaya, maging mapanagutan kayo. Magkakaanak din yung anak ninyo, magkakapamilya din yung anak ninyo. Huwag niyong isalin yung mga issues ninyo. Yung mga issues na nakuha ninyo sa mga magulang ninyong may mga hindi magandang naipakita sa inyo, katin ninyo, putulin ninyo para hindi na maulit sa mga anak ninyo at sa mga magiging mga apo ninyo. Tandaan po natin yung warning ng ating Panginoon sa Lucas 17 tungkol dito. Ang sabi ng ating Panginoon, mabuti pa sa iyo na sabitan ng giliang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng isa sa pagkakasala ng mga isa sa maliliit na ito. Ganon ka-serious para kay Kristo ang magkasala ang ating nasasakupan, ang mapunta sa kapahamakan, kasamaan, ang mga nasasakupan natin. Bakit ganun ka-serious yun para sa Panginoon natin? Kaya nga kita nilagay sa katungkulan na yan para akayin sila sa kabutihan, tapos sa akayin mo sa kasamaan, pananagutan mo sa akin yan. With great power comes great responsibility. Ano ang reminder ni Kristo kay Pedro sa Juan 21? Pedro, pakanin mo, alagaan mo, 3 beses ang aking mga tupa. Reminder yon. Pedro, 3 beses kong inuulit sa iyo, aking mga tupa. Hindi mo mga tupa. Father Fidel, yung mga parokyano mo, yung mga sakristan mo, sakristan ko yan. Lektor ko yan. Parokyano ko yan. Governor, yung mga nasasakupan mo, constituents ko yan. Hindi sa'yo yan. Daddy, mami, nanay, tatay, yung mga anak ninyo, anak ko yan. Hindi sa'yong anak yan. Pag-aari ko yan. Kaya sa lahat ng mga may kapangyarihan, malaki ang ating pananagutan. Kung pare-pareho tayong nagkakasala at pare-pareho tayong papaluin ng Panginoon, doble ang palo natin pag nagkataon. Bakit? Ikaw yung nasa katungkulan Ikaw yung dapat na mas nakakaalam Ikaw yung nilukluk dyan para akayin sila sa kabutihan tapos akayin mo sa kasamaan. So isipin po natin yan, mga kapatid. Isipin natin, anong klaseng kapangyarihan ang binigay sa atin ng Diyos? Bilang politiko, bilang kleriko, bilang pare, bilang magulang, bilang panganay sa magkakapatid, bilang pinakamayaman sa magkakapatid, may kapangyarihan ka. Bilang pinakamayaman at pinakamatalino, pinakamaysay sa magkakaibigan, may kapangyarihan kang pinagkaloob ng Panginoon. Hindi basta kapangyarihan niya na dapat ay gamitin mo sa iyong sariling kapakanan dahil mananagot ka sa Diyos pag nagkaganyan. Remember, hindi ka ilalagay ng Panginoon sa kapangyarihan kung alam niyang hindi ka niya magagamit sa kabutihan. Magpagamit ka sa Diyos sa kabutihan at huwag sa kasamaan. And remember, hindi ka niya rin ilalagay o pababayaang malagay sa luklukan ng kapangyarihan kung alam niyang hindi ka niya kayang alisin dyan kahit kapit tuko ka sa silyang yan. Ito sana ang hiling nating biyaya at makita sa ating banal na pagdiriwang sapagkat ang Diyos na naglukluk sa atin ng kapangyarihan ang siyang mag-aalis din sa atin ng kapangyarihang yan kung kinakailangan.